Check natin. Check natin kung naalala pa. Bigay ulit ako ng given. How are you going to solve this one? So, for example, we have given a f of t is equal to 15. So, what is the Laplace transform of our f of t? Naituro ko, diba, kung paano yung pattern nito kapag meron lang kayong constant na given. So, what will be the answer? Miss Manalo. Maika. 2, 18. Miss Maika? O, dyan ka ba? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Sino ka dito? Bautista. Okay. 15 over S po. 15 over S. Thank you. 15 over S. So, paano naman kapag ang given mo ay ganito? F of t mo daw ay equal sa e raised to 80. Yan. Yan. Paano nga pag ganito? So, again, what is the formula for the Laplace transform? What is the formula again, Ms. Hernandez? Hernandez Jane Ashley. Andiyan ka ba? Hello? Ano ang formula natin sa Laplace transform? Kalimutan na? Wala. Okay, Bayani. Ma'am, ano po? Integral of e raised to negative st f of t dt from 0 to infinity po. From 0 to infinity. Thank you. So, paano pag ganito? Diba, wala to sa sinulat nating formula or dun sa mga shortcut. So, pag ganito, so, inyong kukumputin. So, f of t is equal to the integral of e raised to negative st times e raised to 80 dt from 0 to infinity. So, kung kayo magsosolve, how are you going to solve this one? Ano yung first step niyong gagawin? Ano mapapansin? You have the same base. Diba? E, parehas ng base. So, how are you going to do this one? How tayo magsosolve? Okay, sige. Batan. Batan. Gagawin na po yung isa yung iso. Bale po magiging integral of e raised to 80 plus negative st dt po. Okay. Thank you.
So if we're going to simplify this one, this will become, okay, the integral of e raised to a minus s times t dt. Okay? So combine lang. Factor out, alin? Common factor. Parehas siyang may t, di ba? So ilalabas ko. So kaya nagkaroon na quantity of a minus s sa exponent ng ating exponential. Next. Marunong mag-integral. So, what is the integral of e raised to the quantity of a minus s times t dt? Do you have any idea? Miss Dinglasan? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sige. Tagtay ba? Baroha. Ano po, ma'am? E raised to parenthesis A minus S parenthesis T times A minus S po. Parenthesis po, tapos A minus S. Ganyan? Sure ka na? Opo. Evaluated by ano po, 0 to infinity po. Meron bang may ibang sagot? Okay, let's see. Sige, Miss Mendoza. Ma'am, ano po, ibaba po yung a minus s. Gagawin pong e raised to a minus s times t over a minus s. A minus S. Ganyan. Apo. Evaluated from 0 to infinity. Okay. Meron pa ba iba? Natin. Meron pa ba iba? Ano? Okay, we have to answer. So, Miss Mendoza. Miss Aliana. Paano mo nagawa ang sagot mo? Sa tanong lang. Kasi ang iyon naging denominator si A minus S. Mami ko po. Ma'am, hindi nga po. Mina-minus? Ano, tas Okay, sige. Sige, Mr. Ma'am, Baroha. yung process po nung kay Aliana po ay Okay, left view po. Bakit na yung sa naging multiply ng nakaligtaan by ko A pong minus integral po integral? pala. So, ang tamang sagot ay itong na kay Miss Aliana. Okay? Sige, sulat lang natin. Okay. So, careful lang sa pag-i-input. So, pwede siya, sabihin natin, pwede tayong mahirapan sa evaluation, is 1 over A minus S, okay, E raised to A minus S times T, evaluated from 0 to infinity. Okay, now, if you evaluate this from 0 to infinity, what will be your answer? Paano ba tayo mag-evaluate? So what will be the answer if you're going to evaluate this one? Ano ba pinapalitan lang natin ng 0 at ng infinity? Di ba the value of t? Paano? Paano ang gagawin mo dito? Igaran?
Agaran, Lara. Uy, ba't parang nawawala kayo? Narinig niyo ba ako? Tatakot, nagli-leave kapag tatawag o nawawala ng signal. Hello po. Yun. Doon na siya. Mahina lang po signal. Okay. Sige. O, paano ka mag-evaluate? Isa-substitute po yung infinity at saka po 0 sa t. Okay, so paano magiging equation mo? Ano po, 1 over minus s e raised to Ano sunod? Ano operation? minus po Minus? 1 over a minus s e raised to a minus s times infinity. Okay. Yeah, thank you. So, if we're going to simplify this equation, okay, what will be your answer? That is 0. Okay, Lianes. Magiging ano po, over a minus Yes. Same answer nyo. Okay, Abaka. Ano po, may negative po. Bakit siya may negative? Kasi po pinag-minus. Okay, sige, thank you. So, if you're going to, okay, simplified na pala to. So, this is the final answer. So, negative 1 over a minus s. Or, pwede distribute. So, magiging o a. Nakita? Ba't siya naging s minus a sa denominator? Nakuha? Okay. Diba, distribute mo lang. Okay. The next. Let's say you have here, magandang example. Sabihin natin ang f of t mo, so gamit tayong trigo, ay equal daw sa sine 3t. Ayan. May gusto mag-try? Mag-volunteer para ma-solve plus transform ng sine 3t. Ano ba? Gusto mag-try? Ano ba iba? Try tayo ulit. Tignan natin kung may idea to. Si Lotto. Ay, doble. Nandito ba si Lotto? Po, ma'am. Paano gagawin mo? Ano po, ma'am, sa formula po. Okay, then? Then, multiply po. Yung isasabihin ko po ba? Ano po? Integral e raised to negative st multiplied by sine multiplied to 3t then dt po. Then, ano po? Infinity and 0 po. 0 to infinity. Yes po, 0 to infinity.
Okay, now, next. As you can see, sa ating equation, okay, paano kayo mag-i-integrate ng ganito? Ano i-apply natin? Okay, sige, Mr. Barahan, ano i-apply mo? Kaya integration The parts. Okay, thank you. Next. Kung integration parts to. Wait lang ha. Okay, alin ang ilalet yun nyo? Dalisay. Sin 3t po. So, ang iyo mo, sin 3t. Okay, sige, sabihin natin ganito. So, anong du? Koro. Ito ko yun. 3 cosine dt. dt? Ganyan? Apo. Okay, sige. Meron ba iba sagot or ito din? Ano natin? Naka-raisan pa. Sige. Vergara. Ma'am, meron pa pong 3T after po nung cos. May 3D pa. Ay, sorry. Hindi na pala kasya. Okay, huwag kakalimutan yun kasi may laman yung nasa loob. Hindi naman siya 3 cosine 3t dt. Okay, next. So, ang ating dv is e raised to negative st dt and ang ating v ay ano? Ano to rin, no? Negative 1 over s e raised to negative st. Okay, thank you. Okay, kindly continue. Hanggang makuha ko yung integral. Any volunteer? Tignan natin. Oh. Kayo magsosolve. Okay, binigyan ko lang kayo ng ibang example. Naturuan na kayo kung paano. So, what will be the answer? Or what will be the next step for this one? Diba, Mag? Sa substitution. Okay. Sin 3t dt. That is your du. And, wait lang. Negative est. So, paano nag-substitute? Ano mangyayari? Integration by parts. Hello? Integration by parts. Maralit. Ma'am, gagamitin na po yung UV is equals to integral of VDU po. Cos integral of VDU. Or UV minus integral ng VDU. Okay, substitute mo. Ano mangyayari? Ano po? Sin 3t multiply by negative 1 over s e raised to st po. Negative st. Then 0 to ano po? 0 to infinity po. Then minus integral of negative 1 over s po. E raised to negative st po. Multiply by 3 cosine 3t dt po. 3t dt. So, huwag kakalimutan ang 0 to infinity. And now, if you're going to simplify this one, tingnan natin. Kayo nga mag-solve. Paano pag ganito ang given ko? Kaya pa ba? Kaya pa? Pag nag-try ko? Hello? Or nalilito na kayo?
Nalilito na. Suko na. Ganon. Sige, Mr. Baroja. Tutuloy lang po yan. Oo. Ano po muna natin yung na-integrate na po. I-simplify Oo. po muna. Okay. Negative 1 over S e raised to negative st sine 3t. Okay na po yun. Tapos plus ano na po. Plus? 1 over negative. Ay, naano na pala. Ginawa mo ng plus eh. 0 negative. Ma'am, hindi ka po yung sa unang part eh. Yun na po yung ano. Ay, sorry. Okay. So, plus. Sorry. Nag-evaluate nga pala tayo. Plus. Ano po ulit dyan? IBP. Integration by parts po ulit. Okay. So, yung kanina sinusulat ko. Apo. Cosine 3t. Tapos pwede, ma'am, pabura na lang po ng 3. Ilabas na po. Yung 3 po. Okay, sige. Ay, ano na po pala. Kasama nyo na po yung yan. Yan po. Yung bit po may negative pa, ma'am. Sorry. I-delete ko. Wait lang. Makita ko din. Ayan. Oh. Labas na po yung 3 over S po. So, ilalabas ko yung 3 over S. Balik ko na nga. Wait lang. Wait lang. Pen. Ay, sorry. 3 over S. So, magiging e raised to negative st cosine 3t dt. Ganyan? Apo. Tapos Okay, sige. Thank you. integration by parts po. Integration by parts ulit. Sige. So, as you can see, mahaba, di ba? Mahaba when it comes to trigo. May kasamang trigo. Tama? Tapos hindi ka pa sure kung tama ang magiging sagot mo sa dulo. Tama ba ako? So, that's why we have the table. May table naman pala, ma'am. Ba't di mo agad nilabas? Tingnan ko lang kung kaya nyo kung alam nyo ba yung simula. So, pag nalaman mo yung start, hanggang padulo, makukuha mo na siya. Tatanong lang ako kanina, natatakot na kayo sumagot eh. So, as you can see, we have this one. Di ba sabi ko kanina, yung last meeting. Di ba sabi natin, ang given mo is 1. Okay? Value ng f of t mo is 1. So, therefore, kapag in-apply mo ang Laplace transform, the answer will become 1 over s. Nalala to? Katulad din ng example kanina, 15. Ang iyong f of t. Diba? Next. Naibigay ko na din sa inyo ang example na t raised to n. Okay? So, kapag ganito, we have the t, tas may exponent, so, magiging answer nyo is n factorial over s raised to n plus 1. So, you have to get the answer. Okay? Magpa-factorial tayo. So, let's say, gamitin natin yung n factorial. So, for example, we have f of t is equal to 2t squared. Paano ang gagawin? Ma'am, may constant sa nakatabi. So, kapag mag-apply ka ng Laplace, ibig sabihin, ilalabas ko lang. Diba? So, para nangyari, 2 Laplace transform ng t squared.
Okay? So, 2, ano ang Laplace transform ng t squared? Base sa ating table, we have the n factorial. So, alin ba ang n? N natin ay equal sa 2, the exponent of t. So, magiging 2 times 2 factorial over s, ang n ay 2 plus 1. So, use your calculator. So, what will be the answer? Final answer on this part. Okay. Sige, Koro. 2 over S cube po. 2 over s cube. Sure ka na? You have 2 sa labas. 4 po. 4. Okay. Huwag kakalimutan yung nilabas nating 2. Okay? So, this will become 4s cube. So, mas madali. Kaya sa isa-isahin natin, di ba? Okay, next. Balik tayo sa table. Naibigay ko na din yung given na e raised to 80. Naging final answer natin kanina is 1 over SA. Okay? So, naging given kong kasunod is design. Okay? So, dito siya papasok sa number 6. Okay? Kung gagamitin mo itong number 6, okay? Final answer mo daw is A over S squared plus A squared. So, what is the final answer for this given? Using the table. Misyano? Ma'am, final answer na po. Kasi gumamit na tayong table. Magiging 3 over S squared plus 9 po. S squared plus 9. So, hindi na tayo nagpakahaba o gumamit pa tayo ng ilang beses ng integration by parts. So, we already have the answer. S squared plus 9. Okay? So, paano naman kapag cosine ng given? Okay? Ang mangyayari, kung sa sign, kinuha mo yung value, numerator mo is yung value ng A. Dito is, kapag cosine, S po ang magiging numerator natin. Next. Okay? Pag t sine 80, that is equivalent to 2 over 2as over the quantity of s squared plus a squared squared. Okay? Pag t cosine 80, that is equivalent to s squared minus a squared all over the quantity of s squared plus a squared squared. Next is e raised to 80 sine bt. Okay? As you can see, naging b kasi meron pa tayong isa pang constant dito sa numerator ni a. So kapag ganito, magiging b over the quantity of s minus a plus parentheses squared plus b squared. And kapag naman cosine ng given, okay, that is s minus a all over s minus a squared plus b squared. Pag sine, parabolic sine, 80, that is a over s squared minus a squared. Kapag hyperbolic naman na cosine, numerator is s. So you can see, dito sa cosine, ganun din na nangyari. Okay, anong pinagkaiba? The operation sa denominator. Naging minus kapag hyperbolic. Okay? Burahin ko lang yung mga guhit. Okay? Kasi kayo ang sunod na magsasolve. Okay? Using this table. Okay? You can screenshot na. At magtatawag ulit ako ng sasagot.
Okay na? Nag-screenshot nyo na? Mag-start na ako? Okay. Oops. Oops. Wait lang. Okay, let's say we have this example. We need to get the Laplace transform of 5t cube plus 3 sine 40. Yan. Okay, using the table, you can get the answer for this one. Do we have any volunteer? May volunteer ba dito? Oh, pwedeng idikta nyo sa akin while solving. Sulat natin. Ako na magsusulat. Meron ba? Meron ba gusto mag-try? Sige. Mr. Baroja lang ba? Sige, Mr. Baroja. Let's see. Paano ang gagawin mo? Ma'am, yung ano po, yung panlima, try lang po. Sige. Ah, Panglima? That eh, is mali. minus. Ulit. Wait lang po. Ulit. O, sige. Pwede nyo itong hati-hatiin. Okay? Pinagse-separate naman siya ng operation na plus. O, sige. Sulas ko. Nasa rin? Wala. Hello? Yung ano po, yung pangalawa po. Yung pangalawa. So, paano may gagamitin yung pangalawa? Ano, yung kanina pong ginawa nyo, yung 5, tapos quantity of t cube. Ay, didiretso ko na po ba? Or, Pwede, diretso na. ano, 3, ma'am, ano nga pong tawag dun sa ano? Factorial. Yun. 3 factorial over, ano nga yun? Tama ba? Ano? Tingnan yung screenshot. S raised to 3 plus 1. Okay. Tapos, yan. Tapos plus 3 sine. Yung number 6 po. Okay. Quantity of 4 over S squared plus 4 times 4, 16. Okay. O, simplify. I-simplify ko po. Oo. Wait lang po. Hindi nyo pala solve yung 3 factorial. Hindi pa mahanap sa akin. 1 times 2 times 3. Okay, sige. Tawag muna ako ng iba. Okay? Yes. Sino na meron? We're going to simplify this one. So, what will be the answer? Falyarna. Ang answer po ay 30 over S raised to 4 plus 12 over S squared plus 16 po. Okay. Sige, thank you. Mas madali ba nung may table? Kaso paano pag hindi sa ulong table? Okay, kapag gantong hatiin nyo, so ilagay lang natin yung mga in-apply nyo. We have the constant 5, so pwede may factor out. Then, Laplace transform, so lalagay lang natin yung mga ginamit yung formula ha. Okay. So, paano nangyari yun? So, Laplace transform, no naiwan sa loob, that is t cube, okay, plus 3, okay, Laplace transform ng sine
40. Okay. So, yan. Mas naiintindihan or mas nakakuha niyo yung sagot kapag ganito? Okay. Another given. So, let's say we have here. So, get the Laplace transform of e raised to 2t cosine 5t. Ano pag ganito? Ano na i-apply nyo? Okay. Let's have Miss Mendoza Mary. Hindi nga pala Mendoza dito. Ma'am, testing lang po. O sige, ano yun? Yung ano po, number 11 po. Okay. Tas ang sagot na po, diretso. Oo. Tas ang magiging sagot po ay S minus 2 over S minus 2 squared plus 5 squared. Tawag ka po. O 5 squared. Anong 5 squared? Yun po ang ano. Yung Hindi. B Anong squared. 5 squared? Equivalent sa ng 5 squared. 25 po. Okay, 25. So, final answer na. So, this is your final answer. Walang computation. Yun na agad. Nakuha na agad ang sagot. Eh? Yes, Miss Aliana? Mayroong tanong? Ma'am, wala po. Nakalimutan ko na po ibaba. We, kakaharisan mo lang. Ma'am, hindi ko alam. Okay. Gusto pa ng example? More example ba? Okay, sige. Bigyan ko pa kayo ng dalawa. So, let's say your f of t is equal to 3t cosine 2t. And another one is f of t is equal to 14t minus sine 7t. Yan. Paano pag ganito? Dito muna tayo sa una. F of t is equal to 3t cosine t. Wait, baka malito. Kadikit yung 3t. Erase. Uy, eraser. Ay, lumabas ng eraser. Pen. Okay. So, we have 3t cosine 2t. Ano magiging sagot mo dito, Miss De Leon? Hazel Ann? Ma'am, wait po. Hindi, kahit dito na. O, ano ba na-solve mo na? Parang ginawa mo? Wait po. Ang sa akin po, ginamit ko muna po yung, wait po. Yung 2AS po. 2AS? Cosine Huh? pala. Ano pala? S squared minus Ang gagamitin mo yung S squared minus 2 squared po. 2 squared. Okay. Over S squared S squared. plus 2 squared po. 2 Quantity squared squared po. squared. Yan? Opo. Final answer? Ay, wait po. Nawala yung 3T. Wait po. Wait po. Tapos po yung ano po, 1 over S. Sa 1 over unahan- S? Opo, yung sa 3T po. Itatimes ko siya sa 1 over S? Opo. Ganyan? Sure na? Opo. Sige. Sige. Ah, hindi siya sure. Okay. Sige. Thank you. Oh, may ibang answer? Or same kayo ng ginawa? Yan, may nag-raise hand. Okay. Let's see. Miss Hernandez, Jane Ashley. Ma'am, try lang po. Yung number 9 po. Sa Alin? number 9 po. Yung number 9 sa table. Okay? Okay, ito din yun. Final. Tapos,
Ang kanya kanina may Final 1 over S. Ang sayo, paano ang sayo? Final answer. Yung ano lang po, ito pong padalawa lang po. Padalawa. Yung wala Paano? pong 1 Oh, ano magiging ano? yung wala. Ang So, ito akin lang. po ay, Ano iyo? apo, 3, final answer po. Oo, final answer. 3 times S squared minus 4 over S squared plus 4 squared po. Oo. Parang hindi ka pa sure ah. Okay, sige. May iba ba sagot? Or same lang kayo ng answer? Meron pa ba ibang sagot? Okay. Sige, Miss Aliana, anong sagot mo? Daming sagot ah. Ma'am, hindi po ba ito times yung 3 doon po sa 4? Nangyayari po yung S squared minus 12 over S squared S plus squared 4 minus 12 over S over squared plus S 4. squared plus 4. Opo, yan, Ganyan? quantity squared po. Opo. Sure ka? If you're going to multiply, you have to distribute this one. Tama? Tama ba? Ma'am, joke lang po. Naging joke. Okay, sige. Tingnan saan. Ma'am, try lang po. Okay. Bali po parang kaparehas lang din po nung kay Jane, pero ano po siya? Yang 3, yan ba? Ilagyan po ng 3, tapos parenthesis po yung S squared minus 4. Magiging minus 4. Okay. Ay, nabura lahat. Okay, meron pa ba yung masagot? Ang dami ko nagiging sagot ah. Minus 4. Meron pa ba? Wala na? So, wala na. Ito na din yung sagot. So, alin na naging sagot? So, maalin lang po dito sa dalawa. Dito sa dalawang huli. Ito. Okay? And this one. Bakit? As you can see, constant si 3. Okay? Since constant si 3, pwede mo siyang ilabas. So, magiging 3 Laplace transform ng t cosine 2t. Which is yung sinasabi nyo kanina, nasa number 9 siya. Okay? Ito ay nasa number 9. Okay? Ito din yan. So, nilabas lang natin yung 3. Pero kapag naglabas kayo, don't forget na i-multiply mo siya dapat dito sa makukuha nyo Laplace transform ng t cosine 2t. Okay? Mas maliwanag? Sino may tanong before mag-proceed sa next? May tanong ba? Okay, sige. Mendoza Mary, ano yan? Ma'am, paano po ang ano? Yung Ano? malalaman po kung ano po yung final answer? Yung kahawig po sa table or i-evaluate po yung... No need for evaluation na. Itong ibinigay dito is evaluated na po yun. Pag sinunod nyo yung pattern sa table, evaluated na yung answer nyo. Okay, so final answer na yung pag sinunod nyo ang pattern sa table. Okay? So, pa may tanong? Yes? Miss Ma'am, Baron? ask ko lang. Medyo nahuhuli po ako. Ma'am, saan po Ano yan? nanggaling si 7? Ano 7? 7 po yung sa 14t minus sign. Given to. Given? Oo, given pa to. Hindi pa natin ito nasasolve ha? Okay. Hindi pa natin ito nasasolve. Hindi pa natin nasasolve yan. Another given yan. Sige po. Okay. Sorry po. Okay. Go lang. Okay lang yan. Okay. Yes. Again, sige. Mendoza. Ma'am, Yan. kung pwede daw pong may ganyan sa exam. Ano na? Kung pwede daw pong may table sa exam. Hindi ka kaya Naka-index solve. card po, ma'am. Hindi pwede. Hindi ako magpapadala ng index card. Ayoko na may index card. Yun, nag-hearton ka. Sige, let's see. Ang ano nyo, ayun na, di ba? Next week na? Tama? Next week na?
Yes, Mendoza? Ano ulit yun? Ma'am, ano pong coverage ng prelims po namin? At kailan po ang prelims sa admin? Ang prelims sa next week na, di ba? Sa face-to-face natin yung 2 hours. That's the 5th week. Thursday po. Oo. Hanggang Then, coverage. coverage niya lang is matrix. So, lahat ng under na matrix. Okay? Maliban lang kay Gauss Jordan at Gaussian elimination. Included din to Laplace. Laplace. Hindi lang kasama yung mga Gaussian. That is for the midterm. Yung may mga Gaussian elimination tayo. Okay? O, sige pa may tanong. Wala nang tanong? Oh, wala nang tanong. Oh, last example. Then, bibigyan ko kayo ng break. So, f of t, okay, Giannis, Ma'am, sasagutan na po. oo, sagutan na. Sasagot Excited po na ay 14 over S minus 14 over s minus 7 over S squared plus 49. 7 over s squared plus 49. Okay, sige, thank you. Aray ko. May iba bang sagot? Ito ko may erasand eh. Sige. Sinong kakaibang kamay ang nandito? Panaligan. Ang sagot ko po ay 14 over S squared minus S over S squared plus 49 po. S squared plus 49, ganyan? Apo, 7 Okay. po yung... Akala ko sabi mo S. Sorry po. sabi mo talaga S. Sorry po. Okay, sige. Meron pa bang iba? May mga nagre-raisan pa eh. Meron pa ba? Wala na. Wala na? Sure na? Sure na? Sure na? Sure na? Sure na? Sure na? So, the final answer is the second one. Bakit? Ang given natin is 14t, hindi lang 14. Okay? So, may kasama siyang t. So, para siya maging 14, Laplace transform of t. Okay? So, paano ba pag ang Laplace transform mo ay t? Okay? Paano pag ang given ay t? Ano ang sinasagot natin? That is equivalent to 1 over s squared. So, multiply mo yung 14, kaya naging 14 s squared. 14 over s squared. Nakuha? Wa? Okay. So, end muna natin here. I'll be giving you 10 minutes. Okay, break para sa susunod nating lesson. Oh, yes, may nag-raise hand. Ano yun? Abaka. By partner daw po ang prelims. Ho? Anong by partner? Hindi. Individual ang ating in prelims. Sabi kayo, So, prepared na kayo for Thursday. Okay? Kaya yun. Binabasa ko, wala pang Gauss, Jordan, at Gaussian elimination. Ano magpapasko? Tagal po. Uy, February pa lang.
Okay? Ay, ano ba? 5:19. 10 minutes na sabi ko na. Dapat 5:15. Sorry. May inayos na ako. So, next is what we call the inverse. Okay? Laplace transform. Okay? So, pag sinabi natin inverse Laplace transform, okay? Transform. So, di ba sabi natin, the Laplace transform of f of t, okay? This one is equal, eraser. Is equal to f of s. Diba? So, paano pag nangyari? Okay? Paano pag nangyari? Given na yung f of s natin. So, ang kailangan nating hanapin is si f of t. So, para maging ano natin is f of t is equal to f of s over Laplace, di ba? Or kapag tinaas natin si Laplace, this is equivalent to f of t is equal to the inverse Laplace, okay, f of s. Okay? So, given ito, kailangan natin kuhanin ang kanyang inverse para mahanap natin ang original equation natin. Okay? On this part, we can use the table pa rin. Okay? Let's say we have 1 over s minus a. Okay? What is the inverse Laplace of this one? So, yung f of s mo daw, okay? Ito, f of s. So, we're looking for the inverse Laplace. Okay? Inverse Laplace ni 1 over s minus a. So, if you will look okay, sa table, so saan to equivalent? Liwanag. Sa e raised to 80 po. E raised to 80. Meron ba iba may sagot? Or same din kayo ng answer? Same na answer. How about, okay, given, okay, inverse Laplace transform naman daw ni s over s squared plus 64. Okay? Para pag ito. Okay, nakasagot na to. Nakasagot na din to. Agaraan. Ay, nakasagot na din pala. Sagot na din to. Wait lang ha. Let's see. Karandang. Karandang Faye. Nandiyan ba siya? Given at number 2. Ano po? Given at number 2. Cosine. Cosine what? Cosine ano? 80 po. 8t. Okay, sige. Thank you. So, bakit? As you can see, diba? As you can see, yung 64 perfect square yan. Okay? So, pumapatak siya sa number 7. Okay? S over s squared plus a squared.
Okay? Madali-dali pa to. Next. Let's say we have... Okay? What is the inverse Laplace of 1 over s plus 42 minus 1 over s plus 3 raised to 4. S plus 3 raised to 4. Meron ba? Gusto mag-try? Para pag ganyan. No? So we try, Latoreno? Nawala. Nawala bigla. Pwede nating hati-hatiin ulit to. Hello? May gusto ba mag-try? Yung iba. Nalagyan ko lang ng dalawang i-apply sa table. Pwede nyo hatiin. Parang yung ginagawa natin kanina sa pagkuha ng Laplace transform. Okay? Separated ba naman siya? By operation minus or subtraction. Sige nga. Pag hinuwalay natin yan, so pwede natin gawin is inverse Laplace transform of 1 over s plus 42. Okay, minus the inverse Laplace transform of 1 over s plus 3 raised to 4. Okay? So, dito tayo sa una. So, what is the inverse Laplace transform of 1 over s plus 42? Is 42 a perfect square? Okay, Lianes. Cosine 21t po. Cosine? 21t. 21t? Sure ka na? Sure kang cosine yan? Opo. Okay, sige. Okay, never. May nagre-reason. O, sige. Dalisay. E raised to negative 42t po. E raised to negative 42t. Ganyan? Apa. Okay, sige. Meron pa ba? Okay, Baroha, meron pa? Ma'am, tatanong ko lang po if sadya pong S lang po yun or S squared po. S lang siya sadya. Sige po. Thank you. Okay. Sige, meron pa? Okay. Okay. So, paano? As you can see, S plus 42. Sa cosine, ang sabi, kailangan daw squared. Okay? Squared si S at yung sagot dito is in-square mo yung value. Diba? Square ba tong 42? Diba? Hindi. So, ibig sabihin, hindi sagot si cosine 21t. Kasi, unang-una, hindi squared si S. So, hindi na si cosine 21t. Okay? Tapos, may nagsagot ng e raised to negative 42t. This is number 3. Ma'am, nakalagay naman dun po is minus. Okay? Diba? Si e raised to 80, this is equivalent to 1 over s minus a. Okay?
Kailangan ko lang value ng A. I mean, meron akong value ng A. Pasok siya dito. Kaso, anong nangyari? Minus daw to. Pero ang given is plus. Okay? So, naging plus siya passively because negative yung value ng A. Kasi negative times negative, that is positive. So, this one is correct. So, negative 42t. Maliwanag po yung part na yon? Sino may tanong before mag-proceed sa next? May tanong ba? Wala. Okay. So, next. Proceed na tayo sa sunod. So, minus, okay, the person is minus, the inverse Laplace transform of 1 over s plus 3 raised to 4. Okay. Saan siya pwedeng pumasok? So, tingin nyo. Saan siya pwedeng pumasok? O, Carmona. Ma'am, sa number 4 po. Okay. Pag ginawa natin si number 4, okay, lang. So, si t raised to n, e raised to 80. Tama ba? Ito nga. So, n factorial over s minus a n plus 1. Okay. Paano mo nasabing sa number 4? Ma'am, dahil po yung po, s plus 3 raised to 4 na para pong pwede po siyang i-apply dun sa s minus a raised to n plus 1 po. Okay. So, kapag in-apply mo to, ano magiging answer mo? Yung answer ko na po, ma'am. 1/6 times 1 over 6. Okay. Times t cube e raised to negative 3t po. Negative 3? T. Okay. Paano ka nag-come up sa ganitong answer? Ma'am, nag-isip po ako ng fraction po na kapag minultiply ko po dun sa n factorial po ay magiging 1 po. Since ang exponent po dun sa s plus 3 ay 4, ang n po ay 3. Okay. Tapos po, since ang taas po dapat ay, ang taas po ay n factorial, nag-isip po, since ang 3 factorial po ay 6, di minultiply ko po siya sa 1 over 6 para po maging 1 na lang po yung taas. Okay. Thank you. So, very good. So, okay. So, this is the answer for our given. So, kailangan nyo mag-analyze. No? So, kahit pala merong table, hindi tayo basta direct nakakakuha ng answer. Wait lang. Okay. Magbigay pa tayo ng isa na involved si factorial. Okay? Let's say we have this one. Para mas ma-picture out niyo yung pag may n factorial. So we have the inverse Laplace transform of 2 over s raised to 5. Okay, this one. So dito, pwede nating i-factor out si 2. Kasi hindi naman to 2 over s. So, hindi talaga siya 2 ang inverse Laplace transform niya. So, pag inilabas ko yung 2, okay? So, magiging, ang kukuhanin na lang natin is the inverse Laplace transform ng 1 over s raised to the 5th power. Saan pwedeng pumatak to? Okay? If you're going to look for number 2 sa table, okay?
But t raised to n, this is equal to n factorial over s raised to n plus 1. So, ibig sabihin, yung value daw ng n ko, that is 4. Tama? Kasi 4 plus 1, that is 5. Hello? Okay. Next. Since involved si n factorial dito, okay? So, 4 plus 1. So, kapag kailangan ko ang inverse, so magiging 2 times 1 over 4 factorial. Okay? Times, okay, the 4 factorial over s raised to 5. S raised to 5. So, kasi kapag ito, nag-cross multiply ako, this is also equivalent to 1, which is yung nasa ating given. Nakakahabol ba? Nakakahabol pa? Okay. So, wait lang, ko lang. So, this is equivalent. Inano ko kung paano ko mas mapapakita sa inyo. So, Laplace transform, negative 1. So, alam natin na galing siya sa t raised to n. So, 4 factorial over s raised to 5. Okay? So, cross multiply, same lang din yan. So, ibig sabihin, 2 over 4 factorial. So, this one is equivalent to t raised to 4. So, what is 2 over 4 factorial? What is 2 over 4 factorial? Yes, Marali. 1 over 12 po. So, 1 over 12 t raised to 4. Okay? Thank you. Okay, baka yung iba nalilito. Bakit ako naglagay ng 1 over 4 factorial dito? Bakit hindi po direct dito? Tama ba? Tatanong niyo yun? Okay. Same lang siya dun sa given natin nung una. Okay? Di ba nagkaroon tayo ng n factorial dito? Okay? Ginamit natin dito is the 6 factorial. Pagdating naman dito, kailangan kasi, di ba, kailangan mo mapalabas dito is 1 over s raised to 5. Okay? For you to cancel out the 4 factorial dito, kailangan magkakaroon siya ng, imumultiply mo siya na yung numerator mo dito ay tatapatan mo. So, magkakaroon dapat ng denominator na 4 factorial din. Or mas nagulo kayo sa part na yun. So, sabihin na lang natin, kapag may 4 factorial, magdagdag ka ng ifa-fraction mo yun na denominator mo si 4 factorial. Or mas nagugulo kayo. Hello? Naintindihan nyo ba? Hello? Naintindihan nyo? Sige. Kayo naman na mag-solve. Oops. Wala na pala din page. Oh, 538. Sige. Last. Ilan pa itong given ko? Sige. Last 2. Given. Let's say we have here. Okay. So, you need to find the inverse Laplace transform of 6 over s minus 1 over s minus 8 plus 4 over s minus 3. Okay. So, magagamit natin lahat. Okay? Nung nag-example natin yung way. So, this is equivalent to what? Madali yung una. Same as with the pangalawa.
Yung pangatlo, doon tayo nagkakatalo, di ba? Okay, doon sa una, 6 over S. Saan ba siya galing? Saan galing si 6 over S? Di ba may shortcut na tayo dito? This is equivalent to what? Dasalia? 6 po. So, 6. Next. Minus. How about 1 over S minus 8? Abo yan. Ano po, ma'am? E raised to 80 po. 80. Okay, next. Paano naman si 4 over S minus 3? Okay, sige, De Leon. Ano po, ma'am? 4 times 4 quantity e raised to 3t po. E raised to 3t. Okay, thank you. Sino may tanong dito sa example na to? May tanong, bakit naging 4 e raised to 3t? May tanong ba? Tapos pa si Miss De Leon. Pero sure. Wala na? Wala kayong tanong? Sure kayo? Kasi lalabas yung ganito sa exam. Oops. Wala nang tanong? Sure kayo? Sige, last. Ang last natin is, I need to get the inverse Laplace transform of 10 over S plus 2 minus 1 over 3 S minus 5 plus 7 over S raised to 5. Okay, now. Oh, try nyo nga, kayo mag-solve nito. Volunteer. I need volunteer. Who wants to try? Di masamang mag-try. Ma'am, question po. Ano yun? Ano po yung exponent po nung sa baba po? 7 over ano po yun? S raised to 5th power. Okay po, thank you po. 5. Meron na bang gusto mag-volunteer on this part? Okay, sige. Miss Aliana, ano sagot mo? Ma'am, sa una lang. Ah, bakit sa una lang? Hindi ko alam yung iba. Sa una Oh, lang. ano yung sa Ma'am, una? 10e raised to negative 2t po. Okay, kasi yun ang madali. Okay, sige. Thank you. Oh, paano ba yung pangalawa? Kasi hindi po siya perfect. Tapos meron pong constant sa labas. O may constant pong kasama si S. Paano pa ganito? Suka? Ako magsasolve? Ako magsasolve? Or may gusto mag-try sa inyo? Malay ko, tama yung sagot nyo. Sige, nag-raisan. Sige, Miss Maralit. Ma'am, try lang po. 1/3 e raised to 5t po. 1/3 e raised to? 5t po. 5t? Yes. Sure. Okay, sige. Meron pa iba? Or ito lang? Oh, sige, meron pa isa. Si Dalisay. Ang akin po ay 1/3 e raised to 5 over 3t po. Okay, sige. Si Dalisay yun, okay. Meron pa? Wala na. Okay, sige. Dalisay, ikaw ang tatanungin ko. Bakit siya naging 1/3 e raised to 5 over 3t? Ang una ko pong ginawa is doon po sa 1 over 3s minus 5 is nag-isip po ako ng way para po maalis yung 3 doon yung 3 po sa 3s minus 5. So nag-times po ako ng wait lang po. Wait lang po, check ko lang po sa ano. Yan, tama pala po yung open. Ano po, nag-times po ako ng 1/3. Diyan po Tapos? sa equation naman.
Mag-times ka ng 1/3 tapos times ka ng 1/3. So, kapag nag-times ka ng 1/3, paano? Wait pala. Sure ka na? Wait lang po, check ko po yung aking sinul para po may mali. Okay, sige. Sige, may nagre-raisean. Sige. Try natin to. Sige, thank you. Nalisay. Sige, Baroha. Ma'am, ang ginawa po nila ay nag-factor out po sila ng 1/3. Nag-factor out sila ng 1/3. Mali. Saan- Nilabas nila yung 1/3 po. Nilabas sila yung Inilabas 1/3. Saan galing si 1/3? Dun po sa 1/3 ay 3s minus 5. Nilabas So, po nila yung 1/3 times 1/s. Tapos po yung ginawa po nilang a ay 3/5 po eh. 3/5? 5/3. Sige. Sige, thank you. Ito kasi yan. Ano kung saan galing to eh. Tingnan natin, kaya ako nagtatawag kapag tama, tingnan natin kung alam nyo naging process. Bakit kayo nag-arrive doon? Okay? Ganito kasi yan. Okay. So, minus 1/, di ba wala naman tayo sa pattern na 3 or as minus a, ganon, or n, di ba? So, anong ginawa? Di ba, ang common lang natin sa ating mga denominator, s minus a or s plus a, ganon, di ba? So, paano gagawin? Nag-factor out sila ng 3. Okay, from the denominator. So, if you're going to factor out 3, this is equivalent to 3 times the quantity of s minus, okay, 5/3. Kasi 5/3 times 3, that is equivalent to 5. Okay? So, ito lang din po. Next. Wala pa din sa pattern yung ganito na merong 3 times the quantity of s minus 5/3. So, anong gagawin? Dito na yung sinasabi nilang e raised to 2t, okay, minus naglabas ng 1/3. Okay? Bakit? Okay, tanggalin natin to Wait lang. Oops. Gusto nyo ito. Yan. Okay, minus inverse Laplace transform of this one. So, minus, ito pa rin yung ibig sabihin niya. So, naglabas ka ng 1/3. So, bakit? If you multiply 1/3 to 1/s minus 5/3, this is still equivalent to 1/3s minus 5. Okay? So, ngayon, may pasok na sa pattern. Bakit? Kasi, meron tayong 1/3, di ba? So, pwede ko siyang ilabas. So, magiging 1/3 inverse Laplace transform na lang ng 1/s minus 5/3. Which is, meron ka na makikitang pattern sa table. Kaya naging ang sagot ninyo is 10e minus 2t minus 1/3. This one is equivalent to e raised to 5/3t. Okay, mas malinaw. Kung paano naging 1/3 e raised to 5/3t. Oh, sino may tanong? Before mag-proceed sa 7/s raised to the 5th power. Sino may tanong? Sino naguguluhan? Saan part? Ulitin natin. Hello? Tungsa pa ba ako? Oh yes, Miss Aliana. Ma'am, paano nga po nagkaroon ng 5/3? Pinactor out ko si 3. 'Di ba? Kasi 'di ba 3s to?
Okay? So, pag naglabas ako ng 3, hindi lang dapat sa S. Dapat babawasan ko din si 5. Okay? So, kapag nag-factor out ako, so 3 times S minus 5 over 3. So, di ba distribute lang natin to? This is still equivalent to 3S minus 5. Sino pa may tanong? Wala na? Sure kayo? Sure na? Pagbigay nga ng ganito. Okay. Next, doon tayo mag-proceed kay 7 over S raised to the 5th power. Okay, ano yung Latoreno? Ano po? 7 over 24 t raised to 4 po. Plus 7 over 24 t raised to 4. O, paano ka nag-come up dito? Ma'am, nag-base ako dun sa example niyo po na nilabas yun po. Tapos po by 5, ayun mo, ginawa. Okay, sige. Thank you. So, paano? So, plus 7, inverse Laplace transform ng, ano na lang, 1 over S raised to the 5th power. Okay. 1 over S raised to the 5th power. Meron ba niyan sa pattern? Meron? Papasok siya sa number ano? Oh, kung nagtitingin kayo, number ano siya? Pwede na mag-open mic. Saan siya papasok? Sa number 2. Okay. So, kapag in-apply ko si number 2, again, this is number 2. N factorial over S raised to N plus 1. So, magiging plus 7. Number 2 ay yun, N factorial. Imumultiply ko siya ngayon kay 1 over 4 factorial. Laplace transform or inverse Laplace transform ng 4 factorial over S raised to 5. Okay? Kasi alam natin na ang pattern ay S raised to N plus 1. So, ano ba ang i-add mo kay 1 para maging 5? That is 4. So, copy mo si 4. Lagay mo sa numerator. So, magiging N or 4 factorial siya. Okay? Then, i-multiply mo siya sa 1 over 4 factorial. Then, may 7 ka pa. I-multiply mo itong lahat. So, kaya tayo nag-come up sa 7 over 24 t raised to the 4th power. Okay? Mas maliwanag po yun. Okay na. Wala kayong tanong. Sigurado kayo. Sigurado na? Wala kayong tanong? Hello? Okay. Wala nang tanong? I will end our lesson dito. Okay? I-end ko na yung lesson natin dito. Ibig sabihin, hanggang dito, ang magiging preliminary assessment nyo. Kaya niyan.